Magandang umaga po sa inyo lahat mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay araw ng linggo, October 19. So araw po ng Panginoon Diyos na nasa langit sa ngayon. Dapat po ay ilaan natin ang ating panahon, ang ating oras para sa Kanya. Sapagkat ang araw ng 6 na araw na ginawa niyang langit at lupa, ang ikapitong araw ay tinangi niya. Ito po ay nakatala sa aklat ng Exodus 20. Ang ikapitong araw ay dapat nating itangi. Parangalan, dakilain, sambahin, pasalamatan ng Diyos ng Israel. Diyos noon, ngayon at pagpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po Panginoon na patuloy mong mipuin ang puso at isipan ng mga taong makikinig ng iyong banal na salita upang makilala kanila ng lubusan, nang lumakad po sila na ayon sa katuwiran at kabanalan, malaman po nila ang katotohanan nang makalaya po sila sa kasalanan. Salamat po Ama na nasa langit, patuloy mong hipuin ang pusong isipan ng mga taong makikinig ng banal na salita. Palain mo, ingatan mo ang bawat isa. Pagalingin mo ang kanilang masamang karamdaman sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay makakapasok ba tayo sa langit kung tayo ay hindi banal? So, isa na namang mahalagang topic ang ating pagsusumikapang ipaliwanag sa tulong at ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa atin kung ano ang mabuti, matuwid at mga bagay na espiritual na makakatulong sa lahat, mga bagay na banal na ito'y nanggaling sa ating Diyos na nasa langit. Salamat po sa oras na to, sa iyong pakikinig. Ito po ang ating topic sa ngayon. Okay? Kung makakapasok ba tayo sa langit kung tayo ay hindi banal? So, marahil maraming namumuhay ng mapayapa. Ang iba naman ay namumuhay ng hindi nila alam na nasa kadiliman pala sila. Sa halip na liwanag ang kanilang tinatahak, ang daan na matuwid sana ay iba ang kanilang dinaraanan. Ating basahin upang malaman natin na kung tunay ngang makakapasok ang tao o siya ay hindi banal. So, alamin po natin. Basahin na po natin sa Hebreo 12 verse 14. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. So, sa ating nabasa sa ngayon, maliwanag po sa ating nabasa na kailangan makasundo po natin halos ang lahat ng tao. O kahit hindi. Pero ito po ang tinuturo ng Biblia. Hanggat maaari ay kailangan palang maging banal na katulad ni Jesus upang tayo ay makalakad ng matuwid at makapamuhay ng banal. So, importante po ang makinig at magbasa ng Biblia dahil narito na po ang katotohanan. Ito ay kumpleto na. Inihanda ng ating Diyos para sa atin. Siya po ang gumawa nito. Sa Kanya po nanggaling ang banal na salita na iniwan para sa lahat. Upang malaman natin ang katotohanan, maipamuhay natin at makalakad tayo ng matuwid sa pangalan ni Jesus sa pang-araw-araw na pamumuhay. So ngayon, tayo ay pinapipili ng Diyos kung tatahakin po natin ang landas o liko o matuwid na daan patungo sa buhay na ipinangako ng ating Diyos at upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya pagsumikapan po natin na maging banal at maging kalugod-lugod sa ating Diyos.
Alamin po natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ng salita ni Jesus, na matatagpuan lamang po sa Biblia at wala ng iba. Gumawa ng mabuti, mag-isip ng tama sa ating kapwa, at marunong tayong tumulong sa mga nangangailangan upang tayo ay pagpalain pa ng Diyos. Dahil alam niya kung tayo ay gumagawa ng mabuti, namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Sino ba namang ama ang hindi malulugod sa kanyang anak kapag ito ay sumusunod sa kanya? At sa Panginoong Hesus, hindi ba't ibibigay niya halos lahat ng ating mga pangangailangan? Tulad ng mga ibon, sila ay pinapakain at tinutulungan ng ating Diyos, Diyos Ama na nasa langit. Tayo pa kaya na kanyang mga anak na tumanggap kay Jesus at nanalig at nalaman ang katotohanan? Ika nga sabi sa salita ng Diyos, daing ng matuwid agad dinirinig. Kapag narinig na raw natin ang tinig ng Diyos ay huwag nang patigasin ang ating mga ulo, ang ating mga puso. Sa halip ay sundin natin siya nang tayo ay makapamuhay ng matiwasay o mapayapa, nang may pananalig kay Jesus. Sinabi sa Hebreo 13 verse 5, kailanman ay hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. At kapag nasa atin ang Diyos o kasama natin, ay masasabi natin na tayo ay ligtas at pinagpala. Dahil tayo ay magiging maswerte, maging sa ating mga pamilya, kaibigan o kamag-anak. So pakaisipin po nating mabuti. Ang paggawa ng mabuti, sa araw-araw ang ating mga ginagawa ay lahat ay nakatala sa aklat ng Diyos. So sa araw ng paghuhukom, sa huling paghuhukom, tayo ay huhukuman ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Tayo sa ating mga ginawa. Kung tayo gumawa ng masama, hindi po ito mawawala. Ito po ay nakatala sa aklat ng Diyos. Marami pong aklat ng Diyos, doon po isinusulat ang lahat ng ating mga ginagawa, maging mabuti man o masama. So daigin po daw natin ang masama. Palitan natin ng kabutihan. Kapag ginawan po tayo ng masama, gawan po natin ng mabuti. Daigin pa natin ng masama, ng mabuti. Yun po ay tinuturo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na patuloy nating mahalin ang ating kapwa. Makikita nyo sa araw-araw sa mga social media, halos mga nag-aaway, nagpapatayan. Yan, lahat mga ginagawa ng tao, nagchichismis, naninira. Kahit na halimbawang palasimba, makikita po natin na sa isang tao ang tunay na may pananampalataya. Hindi po siya naninira ng kapwa, minamahal niya po. Patuloy siyang gumagawa ng mabuti at marunong tumulong sa mga nangangailangan. Hindi lamang po sa kanilang kapwa, kundi sa kanilang mga kamag-anak. Upang tayo ay pagpalain ng Diyos, bigyan tayo ng wisdom, lahat nating mga pangangailangan at ating mga sakit ay kanyang pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Sa sinabi sa Marcos 16 verse 17, sa pangalan ko magpapalayas kayo ng mga demonyo. Hindi kayo gumampot man kayo ng ahas o uminom ng lason at mapagagaling ang mapatungan ng inyong kamay. Sa pangalan ko, sabi ni Jesus. So manalig po lagi tayo sa Panginoon. Tahakin po natin ang landas na matuwid upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw, tumulong sa ating kapwa. Patuloy tayong humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Humingi po tayong tawad, lumapit po tayo lagi sa Diyos 5 beses sa isang araw o higit pa. Tayo'y manalangin. Lagi po tayong lumapit sa Kanya sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Kung tayo'y kulang sa alaman, sinabi sa Santiago na kung sinong kulang sa kaalaman, tayo'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kanyang ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan, ang ating mga
panalangin kung ito ay tama at hindi sa makasariling hangarin, kundi para sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating Diyos. Sapagkat mahal natin ang Diyos, unahin natin siya. Igalang natin ang araw ng pamamahinga, ang araw ng linggo. Sa araw na to, patuloy tayong manalig sa Panginoong Hesus upang patuloy rin tayong laging makinig ng salita ni Jesus na matatagpuan lamang po sa Biblia upang malaman po natin ang katotohanan sinabi sa John 8 verse 32. Malalaman niyo ang katotohanan at magpapalaya sa inyo. So, alamin po natin ang sinasabi dito ni Jesus. So, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, dito po natin magkakaroon tayo ng pananampalataya. Pananalig kay Jesus, magkakaroon tayo at sa pagtanggap natin sa Kanya, magiging pong anak na tayo ng Diyos. Tayo magkakaroon ng relasyon sa ating Diyos. Doon po tayo makakalakad ng mabuti. Kasabay na po ng pagtanggap natin, hingin natin ang Espiritu Santo sa Panginoong Diyos na nasa langit, sa atin sa Panginoong Jesus. At tayo bibigyan ng wisdom na magiging kasama natin sa lahat ng oras. At ito po, magagamit natin sa paggawa ng mabuti, sa sa daan na matuwid at pagiging banal upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So, dapat po maging banal po dapat ang isang tao. Yung mga walang hilig sa kabanalan, sila po hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, napakalinaw na po sa aking mga ipinahayag na dapat po maging matuwid tayo, maging banal. Laging tayo magpasakop sa ating Diyos, gumawa ng mabuti. Palaging manalangin, magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng Diyos. Upang tayo ingatan, pagpalain ng Diyos, gabayan ng Kanyang Espiritu Santo. Naway may napulot kayong aral sa aking ibinahagi at naway nabuksan ang inyong spiritual na kaisipan. Nalaman niyo po ang katotohanan sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Hindi tayo iiwan ni pababayaan na sinabi niya nga sa Hebreo 13 verse 5. Pagpalain po kayo ng Diyos, Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Thank you, Jesus. God bless you.